Pero kung mamahalin mo, hindi ka ibig-ibig. Kung mamahalin mo, yung undeserving. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, we are undeserving, yet Christ loved us and died for us. And that same love, Romans 5, will be shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. When the Comforter come, pag dumating ang Holy Spirit at tinahanan tayo, that love will be poured in our hearts. And you will love the same love as how Christ loved us. Kung paano tayo minahal ni Kristo, pag ang Holy Spirit nanahan sa atin, yung pag-ibig na meron si Kristo ay itatahan din sa atin ng Panginoon. Yung law ay isulat niya sa ating mga puso. He will give us a new heart. Puso na marunong magmahal. Pag-ibig na meron si Kristo, pag-ibig na meron ng Diyos Ama, na unconditional, compassion. And to some of you, to some of us, there is no compassion before your eyes. Wala. There is no care at all for the lost soul. If you are in the Father, if you are in Christ, kung paano merong compassion ang God the Father with the souls of men, at ikaw wala kang compassion for the souls of men, hindi mo pwedeng sabihin you are in Christ. Hindi mo pwedeng sabihin that you are in the Father. He that hath my commandments and do with them, keep it them. Ibig sabihin nun, yung itong binasa natin sa Matthew chapter 5, 6 and 7, basahin niya lang ng tuloy-tuloy. Ito yung mga sinasabi ng Panginoon na i-keep mo. Sino man ang sinasa buhay, yung but I say unto you, love your enemies, hate is that love with me. Amen. Siya na sinasa buhay, na mahalin ko ang kaaway ko, pag-pray ko nga ang mga kinamumuhian ako, i-bless ko palalo yung mga taong minumura na ako. Hate is that love with me. Siya ang tunay na nagmamahal sa akin, sabi ni Jesus. If you love me, keep my commandments. Amen. Simpleng salita na pinag-usapan namin yon, na ano kami, it is so profound na ang lawak ng lalim ng verse na yon. If you love Jesus, kung mahal mo si Jesus, yung sinasabi niya sa Matthew chapter 5, gawin mo. Isabuhay mo. I-apply mo sa buhay mo as you go around, as you live your life. Keep His commandments. That Sermon on the Mount, isabuhay mo yun. Yung but I say unto you, sinaktan ka, huwag kang gumante. I-bless mo palalo. If thy enemy hungry, feed him. If thy enemy be thirst, give him drink. Give him water to drink. Amen. Bigyan mo siya ng maiinom. Hindi eh. Pag may lumapit sa atin, nagusgusing tao. Diba? One time, nag-preach kami doon sa Kadiwa, sa Emmanuel. Meron dong, matanda, na naglalaway na, mabaho, walang ligo. Siyempre, pakalat-kalat lang eh. After ko mag-preach, paalis na kami, niyakap ako. Niyakap ako nung matanda. Yes. Di ba? Ando ka ba nun? Niyakap ako. At inaawat siya ng mga tao, ng mga barangay tanod. Oh, brother. Kasi kilala na ako dun sa lugar na yun na nag-preach palagi. Pinrediction na nila ako na, uy, bitaw. Kasi, ano yung barong ko nun eh. Medyo nangamoy, tsaka nagkamansya eh. Di sabi ko, hindi po, nakayakap pa rin siya sa akin. Dabor na inaawat siya, lalo umihigpit yung yakap niya. Ginaganong yung mukha pa niya. Wala kasing ipin eh. Nakasumbero, parang medyo mentally retarded na siya. Yakap sa akin and inaawat siya. Sabi ko, okay lang po, iyan nyo na po. Niyakap ko rin si tatay. Tapos, gumano ako, may barya ako, binigyan ko na ng barya. That's how Christ loved other men, other people. Ganon nagmahal ang Panginoon. Alam niyo nung nakap sa akin, gusto ko bumitaw eh, kasi yung barong kumaan eh. Naalala ko yung tinuturo ng Panginoon na, di ba? Siya na pa rito para sa ganong klaseng mga tao. Nung bumitaw na siya, sabi ko, ito po, pang merienda nyo. Barya lang, tagang barya lang, naiwan lang sa bulsa ko eh. Sige po, ayan, tontuwa siya, nangiti siya, lang gilagid lang eh. Diba? Tontuwa na siya, and lumakad na siyang ganon. Tontuwa siya, gano'n siya, barya daw siya. Yun, sabi niya sa akin, ginaganon yung mga tanod, wala kayong barya, ako meron. Ano na, di ba kasi? Tontuwa na siya. Tapos tumingin ako sa mga kasama ko nag-street preaching. Si Kristo na parito para sa kanila. Yes. Jesus Christ come to seek and to save that which was lost. He came not
to the self-righteous people. Hindi na kailangan ng doktor ang mga galing naman. Ang kailangan ng doktor ay yung may mga sakit. Di ba? That is how we love others. And that love will be shed in our hearts by the Holy Ghost. Yung pag-ibig na yon ay ibubuhos ng banal spirito sa ating puso. Kung mahal mo ang kapatid mo, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo siya pagchichismisan. Hindi mo siya ibabackstab. Hindi mo siya, di ba, papartangan ng mali. Di ba? Kung mahal mo, bakit mo, di ba, kunyari, for example, ito, na-realize ko to sa mga nangyari sa akin eh. I thank God for this, no? Kunyari, for example, si Cristel. Kung mahal ko to si Cristel, dapat ang gusto ko sa kanya, ang kalooban ng Diyos yung manaig sa kanya. Hindi ko siya nililigawan. Hindi ko siya, alam mo kasi pag niligaw, masisira ang buhay niya. Kung mahal mo, meron kang pag-ibig ni Kristo na binuhos ng banal na Espiritu, hindi mo gagawin yun sa kapatid mo. I thank God for that. Yes. Amen. Na wala akong isip na ganun dati. I thank for Christ who died for me. Na pinakita niya sa akin yung ganung klaseng katotohanan. Amen. If you love your brother or sister in Christ, love him Yes. unconditionally. Kung kailangan niya sa ministry, may pangangailangan, there's a need, supply tayo. Regardless of who he is. Kung tunay mo mahal ang Panginoon, hanapin mo sa church ng pinaka hindi kaibig-ibig na tao at subukan mo gumawa ng mabuti sa kanya. Amen. Subukan magbigay sa kanya. Hindi, tayo mga so-called Christian, tayo na kay Kristo pa nga daw tayo. Tayo pa yung nagdi-discriminate sa kanila. Tayo pa yung nagsiset apart, huwag yan. Ito na lang, ito nagdilingkod to ng Kahit undeserving ka, gawin mo mabuti. Kung mahal mo, no, kayo mga young people sa church na, sana, I hope nandito sila, nakikinig, napapakinggan nila. And, kung mahal mo ang kapatid mo, hindi kayo magbabagsakan sa kasalanan. Yes. Amen. Hindi mo siya tuturuan maglaro ng games. Yes. Hindi kayo magti-team, yung tara, laro tayo. Walang pag-ibig ni Kristo eh. Yes. Wala eh. Anong problema? Absence of the Holy Spirit. Yes. Kailangan natin ng Holy Spirit na bisitahin tayo. Holy Ghost. Ghost meaning from the Greek word guest. He visits. Let's pray and fast that the Holy Spirit will come and pour the love of God, the love of Christ in our hearts, in our church. Yes. Kaya merong division, kaya merong envy, kaya merong strife, may pag-aaway at pag-iinggitan. Merong hati-hatian because there's an absence of the Holy Ghost. Yes. Let's pray and fast that the Holy Ghost will visit us once again Amen. and make us a revival. That the love of God will be seen in our hearts. Makita tayo na nagmamahalan. Ano sabi ng Panginoon? Paano nila malalaman na kay disipulo ko sa pagmamahalan yung magkakapatid? Yes. If you love one another, so shall ye be my disciples. Doon tayo magiging church ng Panginoon Kristo. Church of Christ. Loving each other unconditionally. Amen. As how God the Father loved His Christ. Last one. As how Father loved His Son. Eternally. And Christ loved us unconditionally. Let's love one another. Diba? Let's love one another unconditionally. That is how we love. That is the true and biblical love. Amen. That is agape love.